Ang pamaskong regalo sa akin ng mayaman kong tita para sa Pasko. Isang malaking kahon ng mga pinaglumaan niyang damit na amoy aparador. Hindi. Hindi ito joke. Ito ang katotohanan ko sa loob ng halos 10 taon. At sa gabing ito, sa harap ng buong pamilya, sa gitna ng kumikinang na sala ng mansyon ni Tita Elena, narating ko na ang hangganan ko. Hawak niya ang isang malaking kahon, binalot sa pinakamamahaling pambalot na may gintong ribbon, at nakangiti siya ng isang ngiting kasing lawak ng karagatan, pero kasing babaw ng pampang. Para sa pinakamamahal kong pamangkin, si Jessa, ang malakas niyang deklara, sinisigurong bawat sulok ng kwarto ay makakarinig. Alam nating lahat na si Jessa ay nagsisikap pa lang sa kanyang karera. At bilang isang mapagmahal na tiyahin, naisip ko, ano pa ba ang mas magandang regalo kaysa sa tulong? Kaya, Hija, pinili ko ang ilan sa mga damit ko na hindi ko na masyadong nasusuot. Mga designer brands ito, syempre. Para naman, sa susunod na may interview ka, may dangal kang maihaharap. Ang salitang dangal ay tumusok sa puso ko na parang isang kutsilyo. Binuksan niya ang kahon na may kasamang malaking pasikat. At doon, sa ilalim ng matinding liwanag ng kanyang chandelier, nakita ng lahat ang kanyang tulong. Isang tumpok ng mga damit na kupas. Isang blusang sutla na may maliit, ngunit halatang-halatang mansa ng red wine. Isang palda na may tastas sa laylayan. Isang bestidang amoy naftalina, ang amoy ng mga bagay na matagal nang kinalimutan. Narinig ko ang pigil na hagikik ng mga pinsan kong sina Bea at Carla. Nakita ko ang awa at pagkahiya sa mukha ng nanay ko, na biglang naging abala sa pag-aayos ng mantel sa lamesa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, isang apoy na nagsimula sa aking mukha at dahan-dahang gumapang, sinusunog ang bawat hibla ng aking pagkatao. Pero sa pagkakataong ito, may nag-iba. Sa halip na yumuko, itinaas ko ang aking ulo. Tinitigan ko siya diretso sa mata. At mumiti ako. Isang ngiting kalmado, malamig at puno ng isang pangako. Salamat po, tita, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Kinuha ko ang kahon ng kahihiyan. Isang napaka-espesyal na regalo. Hinding-hindi ko po ito malilimutan. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong nagsasabi ako ng totoo. Dahil sa sandaling iyon, isinumpa ko sa aking sarili, ito na ang huli. Sa susunod na taon, Tita Elena, sa parehong lugar na ito, sa harap ng parehong mga tao, ako naman ang magbibigay ng regalo. At sisiguraduhin kong iyon din ay isang regalong hinding-hindi mo malilimutan. Ako si Jessa. Kung titingnan mo lang ang aking mga litrato, iisipin mong simple at masaya ang buhay ko. Biniyayaan ako ng itsurang madalas purihin, makinis na balat, mga matang nangungusap, at isang ngiti na sabi nila'y nakakahawa. Ngunit ang tunay kong yaman ay hindi nakikita sa salamin. Ito ay nasa aking mga kamay, sa mga gabing puyat ko sa harap ng computer bilang isang freelance graphic designer. Nakatira ako sa isang maliit na apartment na ako mismo ang nagbabayad. Bawat kasangkapan, bawat palamuti, gaano man kasimple, ay pinaghirapan ko. Ito ang aking santuwaryo. Dito, ako ang reyna ng sarili kong maliit na kaharian. Malayo sa kaharian ni Tita Elena. Siya at si nanay ay magkapatid, ngunit parang gabi at araw ang kanilang landas. Si nanay, isang dedikadong guro, ay pinili ang isang buhay ng serbisyo at pagmamahal kasama si tatay, isang karaniwang empleyado. Simple ang buhay namin pero puno ng tawanan at pag-unawa. Si Tita Elena, sa kabilang banda, ay nakapangasawa ng isang mayamang negosyante. Ang kanyang buhay ay naging isang eksibisyon ng karangyaan, mga biyahe sa Europa, mga designer bag, at ang mansyon na ito na taon-taon naming pinupuntahan para sa Pasko. Para kay nanay, ang taunang pagtitipon na ito ay sagrado. Para mapanatili ang pagiging buo ng pamilya, Jessa, lagi niyang paalala. Pero para sa akin, ito ay isang taunang pagtatanghal. Isang dula kung saan si Tita Elena ang bida, ang mapagbigay na matriarch, at ako, ang kanyang pamangkin, ang laging nasa papel ng kawawang nangangailangan. Ang kanyang kabaitan ay laging may kasamang lason. Jessa, ang ganda-ganda mo talaga, sasabihin niya sa gitna ng hapunan. Mag-ayos ka lang ng konti, sigurado makakahanap ka ng mayamang foreigner. Para hindi mo na kailangan magpakahirap dyan sa mga drawing-drawing mo. Ang bawat salita ay isang maliit na sampal. Para sa kanya, ang aking pagsisikap, ang aking talento, ang aking propesyon, ay isang bagay na dapat takasan, hindi ipagmalaki.
Ang halaga ko ay nakasalalay sa aking itsura at kung sino ang lalaking kaya kong akitin. Minsan, sinubukan kong ipaliwanag kay nanay. Nay, nasasaktan po ako sa mga sinasabi ni tita. Parang minamaliit niya lahat ng pinaghihirapan ko. Si nanay ay napabuntong hininga lang, isang tunog na puno ng pagod at pag-iwas. Anak, intindihin mo na lang ang tita mo. Ganyan lang talaga siya magpakita ng pagmamahal. Hindi niya ibig sabihin yun. Alam mo namang mabuti ang puso niya. Mabuti ang puso. O sanay lang siyang maging sentro ng atensyon? Iyon ang tanong na laging bumabagabag sa akin. Ngunit para sa kapayapaan, para kay nanay, nanahimik ako. Tiniis ko. Pero alam kong ang bawat pagtitiis ay may hangganan. Ang tradisyon ng pamana ay nagsimula noong high school graduation ko. 16 na taong gulang, puno ng pangarap at pag-asa. Sa party, lahat ng mga pinsan kong kabatch ko ay tumanggap ng mga regalo mula kay Tita Elena. Si Bea, isang bagong-bagong iPad. Si Carlo, isang sobre na halatang makapal ang laman. Nang ako na ang tinawag, iniabot niya sa akin ang isang maliit, magandang kahon. Kinakabahan akong binuksan ito. Sa loob, isang leather na handbag. May kilalang tatak. Ngunit nang hawakan ko ito, naramdaman ko agad. Ang leather ay medyo gasgas na sa mga kanto. Ang lock na metal ay may mga kalawang na. At nang buksan ko ito, naamoy ko ang pamilyar na pabango ni tita, at may isang maliit na bahid ng tinta ng ballpen sa loob. Ito ay luma. Ito ay pinaglumaan. Bagay na bagay sa'yo, Jessa. Bulalas niya. Perfect para sa college life mo. Huwag mo nang isipin, paborito ko yan dati. Sentimental value, ika nga. Napilitan akong umiti. Salamat po, tita. Ngunit habang tinitingnan ko ang lumanyang bag at ang makintab na ipad ng pinsan ko, naramdaman ko ang unang tunay na kirot ng paghahambing. Hindi ito tungkol sa halaga ng material na bagay. Ito ay tungkol sa mensahe. Ang mensahe na para sa mga pinsan ko, ang nararapat ay bago. Para sa akin, sapat na ang luma. Sinabi ko kay nanay ang naramdaman ko pag-uwi namin. Nay, bakit po lumayong sa akin? Hinaplos niya ang buhok ko. Anak, huwag mo nang dibdibin. Ang mahalaga ay ang intensyon. Gusto ka lang niyang tulungan. Pero anong tulong? Hindi naman ako humingi. Ang simpleng congratulations sana ay sapat na. Ngunit para kay Tita Elena, ang pagbibigay ng kanyang mga pinaglumaan ay isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Isang banayad na paraan ng pagsasabi, kahit ang basura ko ay mas may halaga pa kaysa sa kaya ninyong bilhin. Ang insidenteng iyon ay nasundan pa ng marami. Isang pares ng sapatos na may bakas na ng putik sa swelas. Isang lumang scarf. Isang set ng makeup na halos ubos na ang pundasyon. Bawat isa ay may kasamang kwento, ay hindi na to kasya sa akin, o nag-iba na ako ng kulay, o may bago na ako, sa'yo na lang to. At sa bawat pagtanggap ko, nararamdaman kong paunti-unting nababawasan ang respeto ko sa sarili. Naging normal na sa akin ang maging tagatanggap ng mga bagay na ayaw na ng iba. Naging normal na sa akin ang kahihiyan. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang pagsasanay sa sarili na tanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Ang mga sumunod na taon ay isang mabagal na pagpapahirap. Ang mga kilos ni Tita Elena ay naging mas tuso at mas personal. Isang araw, 2 araw bago ang isang napakahalagang job interview ko para sa isang malaking advertising agency, bigla siyang sumulpot sa apartment ko nang walang pasabi. Jessa, Hija. Napadaan lang ako. Sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng aking maliit na sala. Medyo maliit pala talaga dito, no? At maalikabok. Hindi ko na pinansin ang kanyang komento. Pasok po, tita. Anong sadya niyo? May dala siyang isang paper bag mula sa isang mamahaling department store. Inilabas niya mula rito ang isang itim na blazer. Maganda ang tabas, ngunit kung titingnan mong maigi, medyo makintab na ang tela sa siko, isang senyales ng madalas na pagsusuot. Ito, para sa'yo, sabi niya, inilapag ito sa aking maliit na sofa. Para sa interview mo. You need to look the part, not just act the part ang itsura, Jessa, yan ang puhunan. Tumayo ako roon, tulala. Hindi dahil sa blazer, kundi sa kanyang kapangahasan.
Pumunta siya sa aking tahanan, sa aking santuwaryo, para lang ipaalala sa akin na sa kanyang paningin, hindi ako sapat. Na kailangan ko ang kanyang mga pinaglumaan para maging presentable. Salamat po, tita. Pero may isusuot na po ako, sabi ko, pilit kong pinanatiling kalmado ang aking boses. Tinaasan niya ako ng kilay. Ano? Yung mga nabibili mo sa ukay-ukay. Jessa, makinig ka sa akin. Tanggapin mo na ito. Malaki ang maitutulong nito. Sa huli, para lang matapos na ang usapan, tinanggap ko. Ngunit nang umalis na siya, kinuha ko ang blazer, itinupi ito, at itinago sa pinakailalim ng aking aparador. Isinuot ko ang sarili kong blazer sa interview, isang blazer na binili ko mula sa una kong malaking sahod, isang simbolo ng aking sariling pagsisikap. Ang pinakamasakit na insidente bago ang Paskong iyon ay nangyari sa social media. Nag-ipon ako ng ilang buwan para makabili ng isang dekalidad na drawing tablet. Isang kasangkapan na matagal ko ng pangarap para mapadali at mapaganda ang aking trabaho. Sa sobrang tuwa, pinost ko ito online na may caption na, "Hard work finally paid off. So excited to create more art with this baby." Ilang oras lang, may notification. Isang comment mula kay Tita Elena. "Congratulations, Jessa. Ganyan na ganyan yung binili namin para sa bunso ni Aya last year. Nakakatuwa na yung mga ganyang gadget, abot kaya na ngayon para sa lahat. Enjoy." Binasa ko ang comment ng paulit-ulit. Abot kaya na ngayon para sa lahat. Para niyang sinabi na ang bagay na pinaghirapan at pinag-ipunan ko ng husto ay isang murang laruan lang para sa kanila. Ang tagumpay ko ay ginawa niyang isang bagay na pangkaraniwan, isang bagay na ipinamimigay lang nila. Ang sakit ay matindi. Sa harap ng aking mga kaibigan, kliyente, at mga kasamahan sa industriya, muli niya akong ipinahiya. Binura ko ang post, pinatay ko ang aking telepono. Umiyak ako ng gabing iyon, hindi dahil sa tablet, kundi dahil sa walang awang panggigipit sa aking diwa. Doon ko napagtanto, hindi ito titigil hanggat hindi ako gumagawa ng paraan para itigil ito. Ang pagiging mabait at tahimik ay hindi gumagana. Ang kailangan ay isang malakas at malinaw na mensahe. At ang Pasko, ang kanyang paboritong entablado, ang magiging perpektong lugar para ihatid ito. At dumating na nga ang gabing iyon, ang Noche Buena na nagmarka sa aking alaala. Ang Paskong nagbago sa lahat. Ang kapaligiran sa mansyon ay enggrande gaya ng dati. Ang amoy ng lechon at hamon ay naghahalo sa amoy ng pine tree at scented candles. Ang mga tawanan ay malalakas, ang mga kwentuhan ay walang katapusan. Ngunit para sa akin, may isang mabigat na ulap na nakalambong sa buong selebrasyon. Alam kong may parating. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula na ang gift giving. Ito ang paboritong bahagi ni Tita Elena. Para siyang isang reyna sa kanyang trono, ipinamamahagi ang kanyang biyaya sa kanyang mga nasasakupan. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Mga bagong relo, alahas, mga sobrang naglalaman ng libo-libo. At pagkatapos ako na. At ngayon, sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay umaalinggaw, puno ng peking kabutihan. Isang napaka-espesyal na regalo para sa aking masipag na pamangkin, si Jessa. Naglakad siya papunta sa isang sulok at binuhat ang isang malaking, bukas na balikbayan box. Ang parehong box na nakita kong ginamit niya para sa mga donasyon sa simbahan noong isang buwan. Alam nating lahat na ang panahon ngayon ay mahirap, panimula niya, isang sermon na malinaw na para sa akin. At bilang isang pamilya, tungkulin nating alalayan ang mga miyembrong hindi gaanong pinalad. Kaya Jessa, anak, naisip ko, imbes na itapon ang mga damit na hindi ko na gusto, mas mabuti pang sayo ko na lang ipamana. Inilapag niya ang kahon sa paanan ko. Sa harap ng lahat, ang tumpok ng mga damit ay parang isang bundok ng kahihiyan. Nakita ko ang isang puting blouse na may maliit na mansa ng kape. Isang maong na pantalon na pudpud na ang puwitan. Isang cocktail dress na amoy naftalina. Ang pinakamasakit sa lahat, isang t-shirt na may pangalan ng isang fond ron na alam kong sinalihan ng buong pamilya nila noong nakaraang taon. Isang souvenir shirt. Iyon ang pamasko niya sa akin. Isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang tunog na mas masakit pa sa sampal, ang pigil na tawa ng mga pinsan kong sina Bea at Carla na nagtatago sa likod ng kanilang mga bagong cellphone. Nakita ko ang titig ng awa mula sa aking mga tiyuhin.
Si nanay, nakayuko, hindi makatingin. Si tatay, nakakuyom ang mga kamao, ang kanyang panga ay naninigas sa galit na hindi niya mailabas. Sa sandaling iyon, parang may basag na salamin sa loob ko. Ang lahat ng sakit, lahat ng inipon kong hinanakit, lahat ng luhang hindi ko iniyak, ay biglang nagkristal at naging isang matigas at matalim na bagay sa aking puso. Tumingin ako sa paligid. Inalala ko ang bawat mukha, bawat ngisi, bawat titig ng awa. Itinatak ko ito sa aking isipan. Pagkatapos ay tumingin ako kay Tita Elena, na nag-aabang ng aking reaksyon, ng aking pasasalamat. Huminga ako ng malalim. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi mo malalaman kung totoo o isang babala. Maraming salamat po, tita, sabi ko, ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Sobrang na-appreciate ko po ito. Isang regalong hinding-hindi ko po malilimutan habang buhay. Kinuha ko ang kahon. Naglakad ako pabalik sa aking upuan ng may dignidad na hindi ko alam na mayroon pa pala ako. Hindi na ako iiyak. Hindi na ako magrereklamo. Tapos na ang yugto na iyon. Nagsisimula na ang yugto ng paghahanda. Dahil sa gabing iyon, hindi lang isang kahon ng lumang damit ang natanggap ko. Nakatanggap ako ng isang layunin. Ang sumunod na 365 na araw ay ginugol ko sa pagbuo ng aking sandata. Ang sandatang iyon ay hindi galit kundi tagumpay. Ang kahihiyan ay naging gasolina. Ang mga luhang hindi ko iniyak ay naging enerhiya. Ibuhos ko ang lahat sa aking trabaho. Nagpuyat ako gabi-gabi para pagandahin ang aking portfolio. Nag-aral ako ng mga bagong software. Sumali ako sa mga online na kompetisyon para mahasa ang aking galing. At isang araw, dumating ang pagkakataon. Isang email. Isang startup tech company mula sa Singapore ang naghahanap ng isang freelance designer para sa isang malawakang rebranding project. Ang budget, astronomical. Ang kompetisyon, pandaigdigan. Naisip kong suntok sa buwan ito. Ngunit narinig ko ang boses ni Tita Elena sa aking isipan, drawing mo lang. Naramdaman ko ang apoy. Ginamit ko ang 2 linggo para buuin ang aking proposal. Hindi lang ako nagpadala ng portfolio. Gumawa ako ng isang case study na para bang ako na ang kanilang designer. Ipinakita ko kung paano ko babaguhin ang kanilang brand, mula sa logo hanggang sa kanilang web presence. Ibinuhos ko ang lahat. Pagkatapos kong isend ang email, halos hindi ako makahinga. Naghintay ako. 1 linggo. 2 linggo. Nagsimula na akong mawala ng pag-asa. Isang Martes ng umaga, habang umiinom ako ng kape, tumunog ang aking telepono. Isang email. Ang subject, Project Phoenix, we are thrilled to offer you the position. Nabitawan ko ang aking tasa. Napasigaw ako sa tuwa, isang sigaw na pinaghalong lunas at tagumpay. Tinawagan ko agad sina nanay at tatay. Sila lang ang sinabihan ko. Ipinangako nila na ililihim ito. Ang sumunod na 8 buwan ay isang blur ng trabaho. Mga Zoom meeting sa hating gabi. Mga deadline na halos magkasunod-sunod. Halos hindi na ako lumalabas ng apartment. Narinig ko mula kay nanay na nag-aalala na raw si Tita Elena. Baka nagkakasakit na yang si Jessa. O baka na-depress. Sabihin mo mag-resign na siya. Kawawa naman. Habang sinasabi niya iyon, pumapasok sa bank account ko ang perang hindi ko inakalang hahawakan ko sa buong buhay ko. Isang hapon, nasa bahay ako ni nanay at tatay para magmeryenda. Tumawag si Tita Elena sa telepono at inilagay ito ni nanay sa speaker. Hi, Elena, ang hirap ng buhay ngayon, ang mahal ng bilihin, sabi ni nanay. Nako, ate, wag mo nang sabihin. Sagot ni Tita Elena. Kaya nga yung SUV na gusto kong bilhin, hindi ko muna ituloy. Yung bagong model ng Fortuner, alam mo na, yung puti. Sabi ng mister ko, bilhin na, pero sabi ko, wag muna. Ang mahal. Hintayin na lang natin magsele sa Pasko, baka sakali. Sa pagkarinig ko noon, parang may isang bombilyang umilaw sa ibabaw ng ulo ko. Isang napakaliwanag na bombilya. Ito na. Ito ang huling piraso ng aking plano. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Nagpunta ako sa pinakamalapit na Toyota dealership. Gusto ko pong umorder ng 2023 Fortuner LTD, two-tone,
Pearl White, sabi ko sa ahente, ang boses ko ay matatag. Tiningnan ako ng ahente mula ulo hanggang paa, marahil nagtataka kung bakit ang isang simpleng babaeng tulad ko ay naghahanap ng ganoong kamahal na sasakyan. Umiti lang ako. Cash ko pong babayaran, dagdag ko. At gusto kong ischedule ang release sa eksaktong petsa. December 24. Habang pinipirmahan ko ang mga papeles at iniaabot ang manager's check, naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng paghihirap. Ito ang bunga ng bawat patak ng pawis at luha. At malapit na itong anihin. Dumating ang Pasko. Sa pagkakataong ito, habang nagmamaneho ako papunta sa mansyon, hindi na ang luma kong sedan ang dala ko. Nakasakay ako sa isang Grab. Ang sarili kong kotse ay ligtas na nakaparada sa aking bagong tahanan. Ang aking regalong obra maestra ay nag-aabang na sa dealership, handa nang kunin. Wala nang kaba. Wala nang takot. Tanging isang malamig, halos nakakakilig na determinasyon. Nakasuot ako ng isang simple, ngunit napaka-eleganteng pulang bestida na binili ko sa isang bautike, hindi sa isang kahon ng pamana. Ang aking buhok ay nakaayos, ang aking makeup ay perpekto. Ngayong gabi, hindi ako ang kawawang pamangkin. Ngayong gabi, ako ang may hawak ng script. Pagpasok ko sa pinto, lahat ng ulo ay lumingon. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng ilan. Maging si Tita Elena ay natigilan. Jessa, ikaw ba yan? Sabi niya, sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Aba, parang ang laki ng iginanda mo. At bago ba yung damit mo? Ang tanong niya ay may bahid ng hinala. Opo, tita. Pamasko ko po sa sarili ko, sagot ko, kasama ng isang matamis na ngiti. Merry Christmas po. Ang Noche Buena ay nagdaan. Ang mga usapan, ang mga tawanan. Pinanood ko lang sila. Inobserbahan ko ang bawat isa, na parang isang direktor na nag-aaral ng kanyang mga tauhan, bago ang pinakamalaking eksena. At dumating na ang sandali. Ang gift-giving. Isa-isang nagbigayan ng regalo. Mga mamahaling pabango, mga alahas, mga bagong gadget. Nang ako na ang tinawag para magbigay ng regalo kay Tita Elena, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Lahat ay nag-aabang. Ano kaya ang kayang ibigay ng isang tulad ko? Isang fruitcake. Isang picture frame. Isang hand-knitted na scarf. Dahan-dahan akong tumayo. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang napakaliit na kahon, binalot sa eleganteng itim na papel na may silver na ribbon. Napakaliit, kasya sa kanyang palad. Nagtataka ang mukha niya habang inaabot ito, marahil iniisip na ito ay isang murang hikaw o kwintas. Nako, Jessa, nag-abala ka pa, sabi niya, sa isang tonong patronizing. Buksan niyo po, tita, sabi ko. Merry Christmas po. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang tinanggal ang ribbon at binuksan ang takip. Sa loob, sa isang unan ng itim na velvet, nakalagay ang isang susi ng kotse. Ang logo ng Toyota ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong sala. Si Tita Elena ay natigilan. Para siyang na-freeze. Tumingin siya sa susi, pagkatapos ay sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Ano-ano ito, Jessa? Ang katahimikan ay nakabibingi. Lahat ng kwentuhan ay tumigil. Lahat ng mata, bawat isa sa kanila, ay nakatutok sa amin. Umiti ako. Susi po, tita, sabi ko, ang boses ko ay malinaw at kalmado. Narinig ko po kasi kayo ni nanay na nag-uusap sa telepono ilang buwan na ang nakalipas. Nabanggit niyo po na gusto niyo ng bagong Fortuner, yung puti, pero naghihintay pa kayo ng sele. Naisip ko po, bilang regalo ko sa inyo ngayong Pasko, para hindi nyo na po kailangang maghintay pa. Kung ang katahimikan kanina ay nakabibingi, ang sumunod ay parang pagsabog. Ang panga ng pinsan kong si Bea ay literal na bumagsak. Si Tito Roger, ang asawa ni Tita Elena, ay napatayo. Si nanay, nangingilid ang luha, pero sa pagkakataong ito, luha ng pagmamalaki. Si Tita Elena, namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang asawa, pagkatapos ay pabalik sa akin. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Halika po, tita, sabi ko, ini-offer ang aking kamay. Nasa labas po, nag-aabang. Nauna akong maglakad palabas.
Sumunod ang lahat, parang isang prosesyon na hindi makapaniwala, palabas sa malamig na gabi ng Disyembre. At naroon ito. Sa gitna ng kanyang malawak na driveway, kung saan dati ay nakaparada ang mga mamahalin nilang sasakyan, nakatayo ang isang makinang, bagong-bago, at nagniningning na pearl white Toyota Fortuner. May isang higanting pulang ribbon na nakatali sa bubong nito. Ang reaksyon ni Tita Elena ay isang bagay na itatago ko sa aking alaala magpakailanman. Siya ay natulala. Ang kanyang bibig ay bumuka at sumara, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mapagmataas na tindig, ang tindig na laging nagpaparamdam sa akin na ako ay maliit, ay biglang gumuho sa harap ng lahat. Nilapitan ko siya. Kinuha ko ang nanginginig niyang kamay at marahang inilagay doon ang susi. Idinikit ko ang aking mga labi sa kanyang tainga at bumulong, sapat lang para sa aming dalawa. Merry Christmas po ulit, tita. Sana po magustuhan niyo. Huminga ako ng malalim bago ko ihatid ang huling, matamis na sampal. Itinaas ko ang aking boses ng bahagya, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. At least iyan po, tita, sigurado kayong bago. Hindi pinaglumaan. Sa huling mga salitang iyon, nakita ko ang lahat sa kanyang mga mata. Pagkabigla. Pagtatanggi. At sa wakas, ang dalisay at hindi maitatagong kahihiyan. Ang parehong kahihiyan na ipinaramdam niya sa akin taon-taon, ngayon ay nakasalamin pabalik sa kanya, 100 beses na mas maliwanag, sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko na siya mismo ang nagkabit. Ang gabi ay hindi natapos sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang mahabang, nakakabinging katahimikan. Si Tita Elena ay hindi na nakapagsalita. Napahawak lang siya sa susi, nakatitig sa puting AC na parang isang multo mula sa hinaharap. Si Tito Roger ang unang nakabawi, sinubukang magpasalamat, ngunit ang kanyang mga salita ay pautal-utal at halatang sapilitan. Hindi nagtagal, ang party ay parang isang lobo na unti-unting nawala ng hangin. Ang mga bisita ay nagpaalam ng maaga, ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa akin, kay Tita Elena, at sa kotse. Bawat isa sa kanila ay may dalang kwento na tiyak na magiging sentro ng usapan sa kanilang mga pamilya sa mga darating na araw. Simula noong gabing iyon, isang bagong kaayusan ang nabuo sa aming pamilya. Si Tita Elena ay hindi na kailanman bumalik sa dati. Ang dating maingay at dominante ay naging isang anino. Sa mga sumunod na pagtitipon, palagi siyang nasa isang sulok, tahimik, iniiwasan ang aking tingin. Hindi niya ginamit ang kotse. Nalaman ko mula kay nanay na ipinagbili niya ito pagkatapos ng ilang buwan, sa mas mababang halaga, dahil hindi niya kayang makita ito araw-araw sa kanyang garahe, isang puting monumento ng kanyang pagkatalo. Ang mga pinsan kong sina Bea at Carla ay biglang naging sobrang palakaibigan. Nagpapadala ng mga mensahe, "Hi, pinsan. Kamusta? Kape tayo minsan." Ngumingiti lang ako at magalang na tumatanggi. Natutunan ko nang kilalanin ang pagkakaiba ng tunay na pagpapahalaga at ng oportunismo. Ngayon, ilang taon na ang nakalipas, mas payapa na ang aking buhay. Ang aking freelance career ay naging isang maliit na digital agency. Nakabili ako ng sarili kong bahay, isang bahay na ang bawat sulok ay sumisigaw ng aking pagsisikap, hindi ng pamana ng iba. Kung minsan, naiisip ko ang gabing iyon. Ang ganti ba ay matamis? Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko na ang tunay na tamis ay hindi nagmula sa pagkakita sa kahihiyan sa mukha ni Tita Elena. Ang tunay na tagumpay ay nagmula sa proseso. Nagmula ito sa bawat gabing puyat, sa bawat pagtanggi sa sarili, sa bawat onsa ng determinasyon na ginamit ko para itayo ang aking sarili. Ang kotse ay hindi ang ganti. Ang ganti ay ang aking tagumpay. Ang kotse ay resibo lamang. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito, ang ibang tao ay may kapangyarihan lang sa'yo kung ibibigay mo ito sa kanila. Sa sandaling bawiin mo ang kapangyarihang iyon at ilagay sa sarili mong mga kamay, doon mo matutuklasan na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa mga lumang damit o sa opinyon ng iba. Ang iyong halaga ay nasusukat sa iyong kakayahang tumayo, magsumikap at isulat ang sarili mong kwento sa sarili mong mga tuntunin. At iyon, higit pa sa anumang kotse o salapi, ang pinakamatamis na gantimpala sa lahat.